June 22, 2024, Saturday, it's gonna be Manila Pride Parade for 2024. We'll be there in a few sa Quezon City. Kaya magbihis muna tayo ng bilisan. Kagising ko lang. Hey, good morning guys. Today is Monday, 3:41 in the morning. I just actually woke up kasi nga ang haba ng tulog ko at masama ang pakiramdam ko. In fact, iinom tayo ngayon ng gamot na Alaxan. Pangatlo ko na to kasi nga nilagnat ako at masama ang pakiramdam at sobrang sakit ng katawan. So, ito lang kasi nangyari guys no Saturday hapon until gabi madaling araw. Umattend ako ng Pride Parade, Manila Pride Parade for 2024. So, that was June 22nd, 2024. So, umaattend talaga ako niyan every year, every June. So, last year, the attendees are around 110,000 yung umattend doon sa Circle, Quezon City Circle. So, let me just give you an idea what happened itong 2024. So, technically, 2024 Manila Pride is not successful. Well, it was successful because the Pride Parade happened ng matiwasay, pero umulan ng napakalakas talaga. Ito, nagkasakit ako ngayon. Nagkasakit. So, anong nangyari, umalis ako dito ng around mga 12 noon ng June 22nd. Medyo mainit ngayong araw na to. Sana hindi uulan. Bakay ko ng MRT from Mandaluyong going to Centris. Then Centris, grab a meal with Joy. Kami ni dalawa kumain kami doon sa Jollibee dahil nga alam na namin eh. We've been through multiple times every year. Kailangan talagang malakas ka pagdating sa Pride Parade kasi nga matitenga ka doon na napakahabang oras, around like 8 to 10, 12 hours kang nandun. Nakababad ka if you're gonna join the entire event. So, kumain kami na napakarami. And then, uminom na rin kami na napakarami. Nagbaon kami ng tubig. Kasi pag doon ka bumili ng tubig, napakamahal. Lalo na kapag event, lalo na yung mga brand na naglalatag doon ng mga booth. Like mineral water yung brand, ganyan. Doble, triple pag bumili ka doon. So, malayo pa lang kami doon sa location ng event. Bumili na kami ng 4 na bote ng tubig. Dinala namin sa bag. Then, pagdating namin doon, ang ginagawa kasi namin, alam na namin kung anong mangyayari, hindi kami nag-join ng parade. But supposedly, yun naman talaga ang essence, mag-join ng parade. Ngayon kasi, pag pupunta ka doon, pagdating namin doon, well, sa pila pa lang sa jeep, napakahaba na. Ang daming mga LGBT and mga homophobes. Kasi nga, actually, sa una pa lang, may nakikita lang kaming religious group na nagsisigaw na mag-repent, mga kabaklaan, magsisi na kayo, mga Panginoon, ganon. Ang dami na. Hindi pa rin siya ganon nakakatakot dahil nga outnumbered sila. Kasi expected na dumating ay around 200,000 eh. So, outnumbered yung mga religious group na nanggugulo doon sa event na yun. So, okay lang ganun. Ngayon, pagdating namin doon, wala kaming masakyan. So, naglakad kami mula EDSA going to Circle. Around 30 minutes walk din siya. Na okay lang din, hindi mo mapapansin yung layo dahil marami kayo na isang buhos na parang naglalakad papunta doon. So, sumabay na kami. Hindi na kami nag-antay ng jeep dahil napakatagal talaga. So, pagdating doon, dumiretso na agad kami sa Circle, sa event. Which is supposedly, ang mangyayari, sasabay kami sa, hindi lang kami, which is dapat talaga, mag-join kayo sa parade na iikot doon sa Circle na yung mga kalsada around the area. May map naman silang binigay eh. So, since the beginning, hindi talaga kami yung join ng parade. Doon kami mismo sa event. Kasi ang mangyayari kasi niyan, 12 noon pa lang kasi, hindi pa nagsa-start yung parade. May mga nag-solidarity message na, may mga performers na, may mga, actually, si Drag, kung Captivating Cat pala, nag-perform na siya. Wala pa yung parade, nag-perform na siya. So, ano na rin siya, hakot or way na mag-invite o na mag-stay na yung iba doon sa location at hindi na mag-join sa parade. Pero dapat mag-join talaga sa parade, no? Kami, hindi na kami nag-join kasi dapat makakuha ka ng pwesto kung gusto mo talagang mapanood lahat ng mga performer, the whole event. So, ganun kasi ang nangyayari.
since nag-announce ang organizers, yung Pride PH, nag-announce sila kung sino-sino yung mga member o sino yung mga performers na magpe-perform doon. Malaking hatak siya na pumunta lahat ng mga LGBT and allies para sa favorite performance nila. And ang pinakamalaking big star na recently is Beanie, 'di ba? Kiniklaim nila is Beanie is one of the like girl group ng mga LGBT. No, not at all. Kasi ako hindi naman ako fan ng Beanie. And then nandun din si Vice Ganda, isa siya sa mga performers na nilabas nung sa billing pa lang or sa advertising pa lang ng Instagram or social media account ng Pride PH. Nandun na lahat, nakalista na lahat ng mga line-up ng magper-perform. So ako, I was expecting na makaabot man lang sa mga drag performers kasi I'm really fascinated with drag performers. I'm supporting the drag culture talaga sa Philippines. Doon talaga ako addict na addict sa drag culture sa Philippines. So I was expecting Marina, Precious, Ovican, Hanabishi, and Fiva Fatal. Lahat ng mga drag queens talaga, yun yung inabangan ko. But the thing here is, when we arrive at the location, I must say that 50% of the attendees are homophobes. They are not really allies. They're not really into LGBT event. They were there to watch and support Beanie or mga big stars na hindi naman talaga sila pumupunta doon. It was like more on a concert than a protest. So, around the corner din, nakikita ako na yung sinisigaw ng mga bakla, mga tomboy na, hoy, this is not a concert, it's a protest, this is not a concert, it's a protest. Same thing nung mga sinasabi ng mga announcers or mga host, kasi every 2 hours nagpapalit sila ng mga host, every segment, nagpapalit sila ng mga celebrity host din. So, na galing sa social media or whatnot. So, yun mang nangyayari. Though, parati lang sinasabi na this is not a concert, it's a protest, Pride Parade is a protest, Pride is a parade of protest, ganon-ganon palit ulit-ulit. But the thing here is, ang mga tao na nag-attend doon is mga homophobic pa. Ako, ito talaga ha, nagtatanong ako, kasi umulan siya ng napakalakas. So, dahil umulan siya ng napakalakas, may bag ako, secured yung bag namin, waterproof, then, may nakilagay sa amin ng cellphone. Lagay muna ng cellphone para hindi mabasa, okay. So, nakilagay mga dalawa sila. So, they are straight and I was expecting din that they are allies from Tondo, mga bata, ganun, mga 19, 18, mga ganun, cisgender men. Tatanong ko kung ano sila, ganyan. Hindi lang masagot. Ma'am, wala silang alam sa event. Ang alam lang nila, parati lang sinasabi, ilabas niyo yung Beanie, kasi pag nilabas niyo na, aalis na kami. So, parang, and then, homophobes pa, kasi parating may mga nagsasabi pa, mga side comment pa, itong tangina to, mga baklang to, ganun. Parang mga hate remarks regarding sa event, na the fact na nandun sila sa event. So, siguro, malakas ng ulan. So, lumakas na lang ang ulan, ma'am. 2 hours sinuspend ang event, kasi nag-start umulan alas 7 eh. Tinignan ko yung relo kasi alam ko yan mga nilalabas nila yung mga big celebrity bandang huli na yan eh. Kasi the same thing, magpa-fireworks, yun, mga ganon. Ganon ang expected na mangyayari talaga. Yun yung program na inaabangan ko. So, but the whole time, nandun lahat sa harapan at nag-consume ng space doon are homophobic, ma'am. Wala akong number or data, but based on my experience, lahat mga hate remarks yung mga narinig ko, and it felt uncomfortable and safe as an LGBT person na pinunta doon. Sobrang unsafe talaga siya, ma'am. Kasi nandun may mga bata. Like mga bata, toddler dilalagay dito. And the thing here, they are like straight family. They're not allies. They're there to support kasi yung bata, gustong-gusto mapanood yung Beanie. Parang ganun, ma'am. So, sobrang nakakaanoy kasi sa baka makasiko ka or maka-stampede, something like that. And then, hindi siya LGBT yung masa-stampede, kundi mga homophobic talaga, ma'am. May mga hate remark ako nasasabi na, ano ba tong mga baklang to? Hindi dami-dami. Parang ganun ba? Parang, bakit yun nandito? Bakit yan? No? Parang ganun. So,
good thing naman, lahat mga millennials or mga Gen Z na mga bakla nandun is very outspoken naman. Sabi niya, bakit kasi din nila nyo yung bata? Alam nyo namang ganito yung event na mangyayari. Kasi nga, hindi naman nila alam kung gano'n na mangyayari. Kasi nga, first time nila, Bini yung inaabangan nila yung girl group na fan sila Fan sila. Hindi nila alam kung ano yung LGBT Pride Parade. Maraming pumupunta doon na walang kalam-alam sa event na it's a protest, not a concert. That's totally disappointing sa side ng organizer. Kasi given the fact na ang maganda kasi, previous year, dalawang event, magkahati, dalawang organizer. Kung anong mga nangyayari, watch na lang kayo sa previous video ko kung bakit may nagkaroon ng dalawang organizers. But this year, hindi na nag-flop kasi yung isang organizer. So, ito na lang yung pinakabugso ng maraming pupunta dahil isa lang event na lang ang nag-organize ng Manila Pride Parade. So, dumoble ang expected na pupunta dahil wala nang pupunta sa kabila dahil nga hindi na natuloy yung kanilang event sa kabila. So, wala nang kompetensya. Siya na lang talaga yung organized na Pride Parade. So, mas marami. Plus pa, naglabas kasi sila ng line up agad na bigatin yung mga star. Tapos itong mga star na to ay nakapaghatak ng mga homophobic na mga attendees. And it seems that pumupunta lahat ng mga tao or lahat-lahat but majority ng mga nandun ay mga homophobic fan ng mga performer. They were there to watch their idols, not to join because of the protest. That's really disappointing kasi ito, nagkakasakit-sakit ka, hindi ka comfortable sa mga nangyayari doon. Alam mo naman na pumupunta ka talaga, ganun siya siksikan. But dahil nga, iikot, magpaparade, lahat ng mga LGBT members nagjo-join sa parade, and yung mga fan ng mga big stars na magpe-perform na alam kong ilalabas na lang talaga nila yan later on kasi doon yung highlight sa pagpagabi na mga alas 10, 11 pag mga fireworks na mag-aantay at nauna lahat ng mga homophobic fan nandun na sa mismong event na pag dumating na yung galing parade na truly talagang mga LGBT members na umattend, pagdating doon wala na silang, hindi na sila makakapasok sa circle, sa lugar, sa malapit sa stage or kahit within the surroundings of sa stage dahil nga napuno na ng mga manunood ng concert. Yun, very disappointing siya. Siguro what could have been done better? Leto pa natigil, hindi successful, hindi natigil ang event. Alas 7 pa lang bumuhos na yung ulan. So we stayed there the whole time, basang sisiw kami, secure the cellphone, secure the mga gamit namin na bag, nag-raincoat kasi madala na yung kasama namin raincoat kasi alam namin, expect na namin hindi na kami makakalabas So, nag-antay kami, tiniis namin and then, we stayed for 2 hours, 2 hours yung ulan, sobrang lakas yung ulan talaga, as in, ang tagal ko nang nakaligo ng ulan, naligo na ako, enjoy ko na, naghubad na ako kasi nga sabi ko, sarap para maligo ng ulan. Do para siyang parang hydro event, yung music festival na hydro, paulan, ganon, Songkran, parang ganon, San Juan festival, ganon ang nangyayari. But you are surrounded with homophobic people, mga bad remarks talaga, kasi ano ba to, mga baklan to, dami-dami, ganon. Ganon talaga maririnig mo around the corner. Do yung iba, tahimik na lang. Pero mga alam talagang hindi sila allies. They were just there to watch their favorite idols na magpe-perform doon. So, ako, pumunta ako doon. Hindi naman ako fan ng Bini talaga. Pumunta ako doon kasi nandun yung line-up ng mga drag queens na sinusuportahan ko talaga. Drag culture is part of the LGBT culture. So, I was there to support. Then, ulan, tumira yung ulan around mga 9 a.m. So, 9 a.m. nag-announce sila na hindi na itutuloy yung event. So, hindi na kasi nga baka mag-ground. Una pa lang grounded na yung stage, namamatay na yung mga kung ano-ano, yung mga mic nila hindi na gumagana dahil nga lakas na ng buhos ng ulan kasi in the first part of the event na umuulan, kaya pa nilang ilaban mga performer, nagbasa and everything. Kaso nga lang grounded na, namatay na talaga, pinatay na nila yung electrical, na-compromise na yung electrical at technical equipments nila talaga. So, but we were still waiting the whole time kasi baka mairaos ng malala, hindi naman pala. So, nung sinabi na parating lang yung sinasabi na, oy, ilabas yung Bini, parang ganun, parang concert nga nangyayari. So, what could have been done better next time siguro is make sure that equipments wise or the setup of the location itself, it should be like waterproof,
prepared, hindi man siya technically kasi may mga basaman lang yan, at least hindi siya mako-compromise, and then pag tumila yung ulan, maitutuloy. So, yun yung pwede natin gawin in the next future kung ano mang, kasi it's an open ground kasi, hindi naman kasi siya close. So, and then, monitor the parang pricing, lalo na kapag sa mga brand na nakalagay doon, mga LGBT supporting keme-keme group na ganyan. Pero pag bumili ka doon, doble-doble yung presyo ng mineral water. So my God, triple. Dahil nga, naman doon, mga galing naman sa parade, bakit dinodoblehan nyo? Dahil nga marketing, ganon. May demand, high price, dahil nga mataas yung demand. But again, hindi naman tayo doon para magbenta ng maraming sales, nandun tayo para sumuport doon sa event. So, monitor siguro yung mga pricing ng mga brand na nagkukunyaring mga supportive sa LGBT. But again, ginawa nilang paninda at tinubli yung presyo. That's totally disappointing. Yun, dapat may magmonitor. And then, make sure what could have been done better, huwag nyo nang ilabas yung line-up ninyo kung sino-sino man yung pag-performin nyo. Kung meron man kayong napakasikat na mag-perform, huwag nyong ilabas sa billing or huwag nyong ilabas sa advertising sa social media kasi nga maghahatak lang sila ng mga homophobic fan and hindi na talaga makakapag attend or makapasok maayos yung mga galing sa parade dahil nga puno na ng mga fan ang mga nandun sa location. So, yun yung gagawin natin. Instead na ilabas yung mga big stars nyo, gawin yung surprise guest. Huwag yung gawing line-up at pupunta kasi ako doon, hindi naman ako pupunta dahil sabihin pumunta ako doon sa mga drag queens kasi I know na hindi talaga mawawala ang drag culture pagdating sa sa LGBT event kasi doon din sila naghahanap buhay So, wag niyo nang ilabas kung sino man yung mga drag queens na pupuntahan niyo diyan. Okay lang, mga big stars kahit they are supporting LGBT event. Though yung mga attend doon, hindi naman lahat LGBT talaga, lahat doon, mga homophobic pa na pupunta dahil lang sa kanilang idols. So, wag na siguro natin ilabas yung mga line-up, mas maganda yon kasi it makes sense. Pupunta ka doon para sa event to protest and then dagdag na lang siguro, pakonsuelo na yung mga big star na, ito may guest silang ganito. Hindi yung dahil pupunta ka doon dahil lang sa guest at hindi dahil doon sa essence ng event. Yun lang naman. And then, so far, naglabas ang statement ng Pride PH regarding sa mga unforeseen event. Well, that's already foreseen naman talaga kasi anytime open field siya, dapat uulan, so dapat napaghandaan. What could have been better? Yun, prepare that type of, di naman catastrophe but again, unforeseen event. And then, yung mga ganyan. Kasi Pride Parade is supposed to be a protest and commemoration sa ating LGBT community. But again, we're surrounded with numbers of homophobic who actually keep saying a hate remark towards us on the location na supposedly safe for us. Yun lang naman. Thank you so much, guys. Thanks for watching. That's my story.